You know what I mean? I already said he's got these T-Rex arms. Everybody's talking about how fast he is. Manny Pacquiao, T-Rex arms. Pop, pop, pop. And they're like, oh, Pacquiao's ready. Pacquiao's gonna knock out Thurman. Kabilang lang yan sa isa sa mga naging patutyada at naging pantatrash talk sa ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao, nang tinaguriang boksingerong kampiyon sa welterweight division na si Kit one-time Thurman. Hindi lamang ito ang unang pagkakataon na may makakaharap ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao ng isang boksingerong mayabong lamang magyabang at sagana lamang sa salita. Marami na nga ang nagtangkang sukatin kung hanggang saan ang dulo ng pasensya ng isang Manny Pacquiao. Mga kalabang magaling lamang sa pagtatrash talk na tila wala na sa lugar ang mga pinagsasabi at puro yabang lang ang alam bago magumpisa ang laban. Hindi man ginaganapan ni Pacquiao ang nais ganapan ng kanyang mga nagiging katunggali. Sa uli, isang matamis ng ngiti na may halong pagbabanta ang tanging sinusukli ng ating mandirigmang boksingero. Dahil pagdating sa ibabaw ng lona, tanging ang kamao na ni Pacquiao ang magbibigay hustisya para sa kanya. Halina't sabay nating balikan ang isa sa mga naging laban ng ating living legend, ang one and only 8th Division World Champion sa larangan at kasaysayan ng boxing. Walang iba kundi ang nag-iisang pambansang kamao, Manny Pacquiao. Muli nating balik tanawin kung paano nito pinulbos sa ibabaw ng lona ang boksingerong lumait at tumapak ng sobra sa kanyang pagkatao. Bago ang laban ay maraming ang pinagsasabi itong si Thurman patungkol kay Pacquiao. Kesyo matanda na raw ito at hindi na raw nito kayang lumaban. Ayon pa kay Thurman, ito na raw ang magiging huling laban ni Pacquiao dahil katulad ni Oscar De La Hoya, matapos mabugbog sa ating pambansang kamao ay biglang naparetiro. Ayon kay Thurman ay ganto din daw ang kanyang gagawin kay Manny Pacquiao. Matapos niya itong gulpihin ay pagririturuhin na raw niya ang naghihingalo ng karir ni Pacquiao dahil laos na nga raw ito. Ikinumpara pa nga nito sa isang T-Rex ang ating pambansang kamao dahil sa ikli nga daw ng mga kamay nito na tulad sa isang T-Rex. How fast he is. Manny Pacquiao, T-Rex arms. Pop, pop, pop. Kahit sang dako nga ma-interview itong si Thurman ay puro magagaspang at pangtatrash talk ang lumalabas sa bibig nito patungkol kay Manny Pacquiao. Sa katunayan, bawat press con sa kanilang laban ay wala itong ibang ginawa kundi ang magbitaw ng mga basurang salita patungkol sa ating pambato. At ang matindi pa dito mga idol, sinabi pa nitong si Thurman na ipapako daw niya sa krus ang ating pambansang kamao. At parang hindi na nito pinag-iisipan ang kanyang pinagsasabi. He likes to quote Bible verses, so I'll let you know he's getting crucified. He likes to quote Bible verses, so I'll let you know he's getting crucified. Dahil sa mga sinabi ni Thurman ay lalong nagbigay ito ng motibasyon kay Pacman upang lalo itong magpakita ng bagsik sa pag-iensayo. Hindi na nga bago ang mga ganitong senaryo para sa ating pambansang kamao. Pero sa pagkakataong ito, ibang usapan na para kay Pacquiao. Dahil kung pati ang kanyang pinakamamahal at iginagalang na paniniwala ay idinamay na rin nitong boksingerong si Thurman, panigurado ay hindi nga ito mapapalagpas ng ating pambansang kamao. Ano kaya ang sasapitin sa mga kamay ng ating pambato sa oras na mag-cruise ang kanilang landas sa ibabaw ng lona nitong boksingerong lumait at sobrang tumapak sa kanyang pagkatao? Si Thurman ay masasabi nating isang dikalibring boksingero na talagang may ibubuga naman pagdating sa ibabaw ng lona dahil sa pagkakaroon nito ng isang dikalidad na suntok na kapag tumama ay pwedeng magbigay pinsala at maaaring tumapos ng laban sa isang iglap lamang. Hindi pa ito nakakaranas ng anumang pagkatalo at isa ito sa mga kinakatakutan noon sa welterweight division. Ang malaking katanungan dito
ay uubra kaya ang kanyang estilo sa isang dekalibring mandirigma na katulad ni Pacquiao, na masasabi natin na subok na sa pakikipagdigmaan at pakikipagbasagan sa ibabaw ng lona. Buwan ng July 20, taong 2019 ang itinakdang araw ng laban. Ito na ang araw na aakyat na sa lona ang dalawang mandirigmang boksingero. Bit-bit ang kani-kanilang mga titulo. Si Pacman na hawak ang titulong WBA Regular Champion at si Kit Thurman naman na hawak ang WBA Super Champion. Nangangahulugan na mas mataas ang hawak na titulo nitong boksingerong Amerikano. Dumating na ang araw ng bakbakan mula sa pagiging maamo ng postura ng mukha ni Pacquiao. Tila nagpalit ito sa pagiging mabangis at nanglilisik na paningin. Isang indikasyon na pupulbusin nito sa ibabaw ng ring ang kanyang katunggaling boksingero. Habang bakas naman sa mukha ni Thurman na bahagyang nakaramdam ito ng takot. Sa pagtunog ng kampana, round 1 pa lang ay mainit na si Pacman. Pinaulanan nito kaagad ng mga power punches at mga kombinasyon si Thurman. Habang si Thurman naman ay ibinabalik kay Pacquiao ang mga suntok na tinanggap nito. Sa round din na ito ay natikman ni Thurman ang T-Rex arms combination ng ating pambato. Isang lumalagablab na birada ni Pacquiao sa bodega at isang malakas na right straight sa panga ni Thurman ang nagpabagsak dito. Agad naman na bumangon ang boksingerong Amerikano at nagpatuloy sa bakbakan. Matapos mahagupit ng T-Rex arms combination ni Pacquiao si Thurman sa unang round, sa mga sumunod na round ay tila naging maingat na si Thurman kung saan lagi nang nakataas ang guard nito upang makaiwas siya na muling mapasukan ng solidong T-Rex punch combination mula kay Pacquiao. Lumipas pa ang ilang mga round, patuloy pa rin sa pagratrat si Pacquiao gamit ang mga solidong kombinasyon sa muka at bodega nitong si Thurman. Makikita rin sa mga nagdaang round na ang advantage ni Pacman ay ang kanyang magandang footwork. Pagsapit pa ng ilang mga round, tila lumiliit na ang pag-asa ng boksingerong si Thurman na manalo sa laban na ito kontra sa ating pambato. Bagamat nakakaya naman itong tumanggap ng mga malalakas na mga suntok mula kay Pacquiao, makikita naman ang paghabol hininga nito sa tuwing matatapos ang isang round sa kanilang bakbakan. Basag at dumudugo na rin ang ilong ni Thurman dahil sa mga malalakas na suntok na tinanggap nito mula kay Pacquiao. Sa kalahatian ng bakbakan, makikita ang malaking adjustment na ginawa ng kampo ni Thurman, kung saan bibitaw ito ng suntok at saka naman lalayo. At talagang naging epektibo ang istilong ito sa mga nagdaang round para makasurvive sa counter punching ni Pacquiao. Pagpatak ng round 10, dito ay nagpakawala ng isang mabigat at isang malakas na liver shot ang ating pambato na talaga namang ininda ng boksingerong si Thurman. Matapos itong tamaan ay umatras ito at bahagyang iniluwa ang kanyang mouthpiece upang makahinga ng maayos para makarecover sa matinding tama na inabot nito sa tagiliran mula kay Pacquiao. Nakasurvive pa naman itong si Thurman at patuloy na nakipagbakbakan kay Pacman sa dalawang huling natitirang round.
Sa final round, matapang na nakipagpalitan pa rin ng mga suntok ang dalawang mandirigmang boksingero. Kahit na lamog-lamog na ang mukha ni Thurman dahil sa mga tinanggap nitong mga malalakas na suntok mula kay Pacquiao, ay nananatili pa rin itong nakatayo hanggang matapos ang laban. Pagtapos ng laban, malinaw na sa lahat na si Pacquiao ang nanaig sa bakbakang ito. Nakuha nga niya ang panalo via split decision at naagaw nito ang titulo kay Thurman. Sa unang pagkakataon ay naipalasap ni Pacquiao ang pinakaunang talo nito sa kanyang buong professional career. Matapos magbitaw ng mga hindi magagandang salita at pangtatrash talk itong si Thurman bago ang laban, matapos nitong matalo sa kamay ng ating pambato. Sa uli, puro magaganda at puro papuri na ang sinabi nito patungkol kay Pacquiao. Nangangahulugan na tanggap ni Thurman ang kanyang pagkatalo mula sa kamay ng ating pambato. Bukod sa pagkamit ng karangalan at tagumpay, pinatunayan ni Pacman na karapat-dapat siya mag-ani ng mataas na respeto. Dahil sa ipinamalas nitong galing at bagsik sa ibabaw ng lona, ay hindi naman ito nabigo. Tunay nga ang pinakitang pagpapakumbaba ni Pacquiao ay nagpapakita ng salitang sportsmanship. Patunay din ito sa totoong pagmamahal niya sa sports na boxing. Dahil kay Pacquiao, kabilang na ang ating bansa na isa sa kinikilala bilang isa sa pinakamalalakas sa mundo ng palakasan. Dahil dito, isang karangalan na magkaroon tayo ng isang boksingerong tunay na kampyon sa larangan, makadiyos, mapagkumbaba at nagbibigay karangalan sa ating bansa, ang bansang Pilipinas. Kung nagustuhan ninyo ang tampok na kwento sa ating video, mangyaring mag-iwan kayo ng inyong mga komento. At huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe sa aking channel at pakipindot na rin po ang notification bell button upang lagi kayong madaanan ng mga bago ko pang bidyong i-upload. Salamat mga idol!